heading into their potential last game. Here we are, match point for the Falcons. Onyx has to show up with a draft to force game number 7. We're gonna see in just a bit the sides for these two. Onyx goes blue and they first pick the Claude right away. One of the heroes that we were expecting Falcons to not give to Savero, but because of the bans, Falcons had to deliver. Fanny, Baksha, and the Freya, Savero gets his Claude. Okay, so ang mga ko dito, there is the Eve and now the Guinevere. There we go. Now the Guinevere. I thought about it. I was saying it earlier. Maybe they're saving it for this. Eto This na nga yan. specific moment, their game or grand finals clinching win, and they get the Eve too. And alam mo, Renmar, parang hindi natin pinaprioritize yung Leomord para sa Onyx, but I think this is the game where they can pick it up. Right? It's one of those heroes na pwedeng pangasabay nga naman sa isang Guinevere. Yes. And has good synergy with Claude. Siguro yung Eve will always be a problem, but they can always go for the Valentina here if you're Onyx and the Zushin. So Zushin muna kanilang unahin. Yeah. Probably the Leomord is their next pick. Or maybe Alice kung gusto nilang nakawin, di ba? Yeah, you don't have to worry about the Valentina, and it seems like Onyx want to go for a full dive, but there's the Leomord. Okay. Ogwen. There's the Kalea. Kalea, play it safe, either high loss Gatot. I think the Gatot would be good because there's a lot of dives. You get that taunt and the Revitalize as well. Revitalize. Alright, so Harith yun, yung ibang, sometimes ginagamit siya, pero kasi magic-based yun. So pwedeng ipiliin yung iba. But yeah, I would have said the Moskov is the better option kung sakali para may late game options din sila dito for Falcons. So well-rounded draft for both teams at yung Tricore ang pinakita ng parehas nating teams dito. Well, they're not technically Tricore pero gold, tapos mid lane and then the jungler. Rome EXP for both to show their last picks. It's gonna be brutal in the second phase of the draft. You remove Gato at high loss, Kalea, all of those heroes that have our holy trinity of revitalize / healing, and then you're left with either the damaged ones, the Kali, the Hilda, and then the Cho. Yeah. Okay, so that's 2 picks for both teams. So we're going to be starting with the bans. That is Yuzhong. Alright, that's Yuzhong from Falcons, the respect from their team. Para din mapalakas nila yung kanilang turtle fight. Para sa Onyx, ang kanilang tingnan din dito is the possible roam options din. Like the Gatot Kacha na magiging problema para sa isang Claude. There's also that Sora factor for both teams. At dahil mauuna yung Team Falcons, baka yung Onyx ay magban ng Sora eventually. I think Onyx will probably look at the roamers and Falcons might look at the EXP laners here. Because even if they get the Sora... Oh, no, yeah. No, yeah, it'll be really good. Yeah, Onyx is spin off the Sora. Oo, pero may option din ng Valentina dito para sa Onyx. Pero alam mo yung maka-counter nga niya yung Sora, pero hindi gaganda yung composition nila if that is picked up. It does make sense on the counter perspective. I will see. Kawa yung Leomord dun eh. That's right. So Falcons, I'm still seeing the Sora 4th pick para sa kanila, pero meron din namang option ng Alice on their side. Yeah, so that Kirk doesn't end up with it because it also it combines really well for Onyx. I mean, we've always said a balance would be really good, but even more so now, I think it's warranted Onyx can just go full dive, considering it's the even Moskov that you're worried about. The Khalid gets banned out here for Falcons, one of the multiple roamers that we mentioned earlier. So if Falcons ends up, or excuse me, Onyx ends up banning either the Gatot or High Loss, and then that's going to be bad for them. So I think they want to float those two open, so that just becomes a trade in the roam. Yeah. So, speaking of roamers, mayroon bang chance na ang Guinevere dito will be the roam? Yes. That happened before? Yeah, that happened before, but okay. Sorry, Twisted Minds, but I just wasn't a fan of Yeah, it was. Not for me, not for me. Let's just say that. I'm not going to yuck their yum, it wasn't for me. Okay. So that will be the Atlas, the ban here for Onyx. 4th pick para sa Team Falcons. Sora looks really good here para sa Falcons. Okay, would you rather get the Sora or get the Alice so that Onyx doesn't get it? I'd rather go to Sora kasi madami siyang na-achieve dito pag dive na rin everything. If they want a neutral pick, yung Hilda nandyan pa rin available para sa kanila. Okay siya laban sa isang Leomord, okay siya versus the Claude. Yep. Another option is Glue, another flex pick yun. Pwedeng maging EXP, pwedeng maging Roam. At nakita naman natin kung gaano ka-impactful si Ogwin sa pag-control ng river with that Glue. Oh yeah, what if they just pick it up as a red 4 pick and then it's a flex if ever? Then you can just adjust it.
But that will mean Alice para sa team sa Onyx Philippines. I mean, Yeah. what do you pick for Brusco? Fight for the So ultimate. it's indeed the Hilda. Still flex. Still flex. What a pick up. Okay. It makes it so much harder for Onyx to read. Yeah. But they can go Sora if they want Yeah, to. At the same time, may Lapu-Lapu pa na hindi naman din magkakaroon ng problema dito sa Hilda. I think the Lapu-Lapu is a great addition para sa Onyx. It has the dive that they need. Yung Alice, tingin ko magkakaroon na ng konting problema dito because of the presence of the Hilda in the Moskov. Yep. And the knockups coming out from the control coming out from both Eve and Hilda. Even Guinevere. So tingin ko, Lapu-Lapu na pipili ng Onyx Philippines. And the Gatot Kacha probably. And there it is. That's the Gatot para sa side ng Onyx Philippines. And then they showed the revitalized roamer here. Ogun can just wrap it up with a high loss. Yeah. Wrap it up in a neat little package. My kiss. Still go for the Alice. Ooh. Yeah, the more you're talking about it, I was thinking maybe the Lapu-Lapu would have been a little bit better. Yeah. Pero isa naman to sa mga na-consider na natin kanina. Yeah. For sure. A very standard pickup. Oh yeah, they go all dive, by the way. All time for sure. So, revitalize makes a lot of sense here. It has to be high loss, the glorious pathway. Pwede rin yung i-keep nila yung Hilda dun sa may gitna, sa may row, and then pick up an Arlot actually. And they themselves pick up the Lapu-Lapu. Alam mo, I think this is pretty even. Parehas na teams na may malakas na lineup. The dive coming up from Onyx is impressive. It's gonna be up to execution. I feel like this is a pretty even draft. Match point for both. Super Fam, Onyx needs your support! Falcons, one more game! Who is gonna move forward? Is it Falcons now, or are we gonna go to game number 7? Casters, let's go! Papalapit na ata ang prime time sa San Juan sa pagpasok natin ng game number 6 dito sa Land of Dawn kung saan nagtatapat in an elimination match patungong Grand Finals ng Onyx Philippines and Team Falcons. Malalaman na natin kung paano nga ba magpapatuloy ito sa pagpasok ng game number 6. Do or die para sa Onyx Philippines. It's 3-2 now at isang panalo na lang ang hinihintay ng Team Falcons para mapabilang sa Grand Finalists at makapabilang din sa pagpunta sa Paris para i-representa ang Pilipinas. This is gonna be intense. At dalawang world champions ang ating pinapanood ngayon. So far, dalawang aggressive na mga mid lane and roam tandem na rin ang nagsusuntukan dito sa mid lane. Joshi, what can we expect in the early game sa crucial game 6 na ito? For this early game, merong edge ang Team Falcons knowing na ang hawak nila ay Hilda. Nandun yung constant threat doon sa jungle camps ng isang Leomord and also with the Guinevere na ngayon lang na-pick. Out of all those 5 games na nagdaan, ngayon lang pinansin ng Team Falcons. This could be the differential that Falcons need para makapag-control at makapag-snowball na mabilis. Look at Ogwin. Wow. And katulad ng sinabi mo, no, snowball nga talaga ang hanap ng dalawang ito and back-to-back Eve games as well. Para dito kay Haji na napakaganda na naging performance kanina in game number 5. Kaya may expect natin na mainit pa rin ang kamay ni Haji when it comes to this hero. Pero ang pinagkaiba naman ata ngayon ay hindi na hard catch ang gusto ng Onyx Philippines. They have a lot of sustain sa kamay ng Alice ni Kirk at pati na rin sa Gatot Kacha ni Brusco. And I think I could say the same thing para dito sa kupunan ng Team Falcons. They have Ogwen as the roamer na posibleng makapagbigay ng information pero yung palakol niya lang talaga ang magiging mini crowd control skill aside from the real world manipulation na posibleng bitawan ni Haji. Pero as a crowd control skill, ayaw mo na basta-basta gamitin lang yung big ticket ultimate gaya nun. Wow, at nauna pa nga ang side ng Team Falcons dito at mapepwestuhan na rin ni Flap ang turtle na ito. At dahil nga nauna ang side ng Team Falcons, parang mahirapan nata mag-contest ng Onyx. There's gonna be a bravest fighter already. May iwasan bahagyan itong si Ingkong pero napakaganda ng zone ng Team Falcons at makakabutas pa sila ng isa, posibleng dalawa kasi pinagsama na. Makakatakas ng bahagya itong si Kirk matapos siya gamitin ang Throne of Ruin, but that's a kill and a turtle para sa Falcons. Hindi nagamit yung revitalize si Brusco. Dahil doon sa mini stun and beautiful. Oy! Pagtatalon! Ang badsag ng Falcons kay Savero. He is down!
down. Saan ang galing yung ganitong klaseng aggression ng Team Falcons? Dahil sa information na binibigay ni Ogwen, knowing nakita niya lahat, kita niya yung mid-trio ng Onyx Philippines, na pe-prevent nila yung aggression na pwedeng gawin, and look at Ogwen once again. Pero nakakatakas pa rin naman siya at may pagtalo na naman na gagawin si Kyle. Babawian naman siya ni King Kong at yun ay ata ang kanyang magiging katapusan. Dalawa na naman ang jungler, dalawa na naman ang pinagsama si Ogwen. Ang susunod, counter punch mula sa Onyx. Ang ginawa nila para mabababa sa daan-daan lamang ang kalamangan sa gold. At hindi nag-overcook yung Onyx doon. Matapos sila manalo ng team fight, hindi na nila ni-risk na mag-invade sa purple. And yun naman yung hindi nagawa ng Team Falcons. Sila yung nag-overextend. Ogwen, nung nahuli siya nung Unbreakable and even yung buat ni Super Friends, okay na yun for Onyx dahil enough na yung crowd control time na yun para pabagsakin yung Hilda na hindi na nakapag-heal up itong si Ogwen, and eventually nahabol pa itong sila Kyle. And even si Kyle, nung namugat siya, hindi na siya nakatakas. Na-expend niya na yung second phase ng kanyang spatial migration, kaya naman wala na siyang way para tumakas against Onyx. Medyo even na nagiging tagpo. 900 gold lead for Team Falcons. It may seem na malakihan for the early game, but for Onyx, it's just 1 kill away para makuha yung lamang. At iisang, actually, lahat ng mga battle spells sa ating XP later sa magiging available sa upcoming turtle fight natin, kung saan ang huling pagong ay napunta sa kamay ng Team Falcons ng Malinis. Ang tanong ngayon para sa Onyx Philippines ay kung magko-contest ba sila ng maaga dito. Mukhang ang sagot dito ay oo. Ang ganda ng pwesto ni Brusco. Pero magre-reset muna sila nitong pangalawang pagong. Pero yung RWM bibitawan na naman yung Crimson Beacon ay gagawin din para makatakas kahit papano. May ipapatong na naman at atakihin na ng Onyx Philippines. Kasama mo pa yung Throne of Ruin na nagmula dito kay Kirk, pero buhay pa rin si Flap. Sinazone niya na lahat. Ginagawa niya ang kanyang makakaya para hindi siya mamatay at makapagkaroon pa ng oras ang Team Falcons. Pero naubusan siya ng time para mabuhay sa laban na yun. Natutuloy-tuloy na naman ang Team Falcons para makapag-disengage. And Onyx now controls the river. Samahan mo pa yung King Kong na makakapag-secure na ang pagong. May Violet Requiem naman. Makakatakas pa rin si Kyle. Walang mapipick off sa Onyx at kuha nila ang pagong. And Onyx with a massive win sa team fight na yun at itutuloy pa ata nila. Hinahanap nila si Ogwen. Phantom Steed na gamit na rin. Looking for the Falcons nest. Pero mukhang hindi na nila papasukin ng jungle pa. Pahinga na muna para sa Onyx Philippines. That's a turtle and a couple of kills. Ganda rin kasi na ginagawa ni Kirk dun sa likod. The moment na pumasok si Flap, na-delay yung pag-take ng Falcons dun sa objective, making it possible for Onyx to turn things around. Power of Wilderness mula kay Ogwen could be a death blow para kay Kirk, pero nabuhay pa din naman siya. Now looking at Savero. Tinuluyan gamit yung Blazing Duet pero may pantakas pa kaya si Savero. The answer is yes. Dahil nandyan na si Kuya King para umalalay sa kanyang kakampi. Oo, at may Purify pa nga siya doon. So kung sakaling tumama man yung mga abilidad ni Kyle, ay makakatakas pa rin naman si Savero bagamat mapipindot yung Purify. Meron na tayong tig-isang objective para sa Onyx and Falcons. At sa tagal na laro na ito ng 6 minutes, 1,000 lang talaga yung hawak na kalamangan ng Falcons. Hindi na umalis doon. Napakalaking factor yung ginagawa ni Super Friends na paulit-ulit niyang ginugulo kung sino man yung humaharap from Team Falcons. Kailangan din i-maximize ng Team Falcons yung range na meron si Haji over the Shoshin. Kailangan perfect timed, perfectly positioned. Lahat ng mga binibitawan na skills, and Ogwen must not overcommit. Kapag wala siyang flicker, kapag wala siyang first skill, kasalanan para sa Team Falcons, para kay Ogwen rather, na lumaylay pa itong si Ogwen doon sa kampo ng Onyx Philippines. Because again, we're looking at Onyx with the Gatot Katsa and the Shoshin. Napakataas ng punish potential. Oh yeah, and para naman sa ating mga gold gainers dito, Joshi, parang magkaiba na naman ang nagiging ruta nila dito in terms of their items. Golden Staff ang rekta dito para kay Super Marco. Meanwhile, para kay Savero, para mga pupunta muna siya sa kanyang corrosion. And I feel like that's a big difference in terms of DPS. Pero sa paparating na turtle na ito, Onyx Philippines ang mauunang humawak. 5v4, ito kalahati na naman ang buhay ng pagong mo. Ang bibitawan na to dahil biniblitz ng Onyx ang major objective. Makukuha nila ang 2 sa 3. Ngayon naghahanap sila ng conversion. It's gonna be Kyle na makikita nitong si Kirk, pero si Ogwen ay aalalay din naman. Hindi na biglaan, pero si Brusco simply face-checking the rest of the members of Onyx Philippines as we speak. It's gonna be another 1.1k gold na hinahawakan pa rin nila. Yung Crimson Beacon, mababato si Ogwen na makakapag-flicker din naman ng biglaan. Wow! Set their sights on Flap na binato na ang kanyang espada. At sa dami ng nangyari, mukhang wala na naman magkakamatayan. Pero yung RWM na naman! Aray ko po! Si Haji ang nagsimula at nagtapos ng lahat!
Pero teka lang si Kyle naghahanap pa ng tugo. Wala ng Phantom Seed si King Kong at mukhang naghahanap pa ng chance ang Falcons sa patagalin ng laro. Pero mukhang hindi na nila itutuloy pa ang laban sa baba dahil nakakarami na rin si Super Marco sa taas. Team Falcons is just playing the Moscov game. Hanggat kayang patagalin nung apat, hanggat kayang pumalag, hanggat hindi sila namamatayan, hindi gagalaw si Super Marco kung nasan man yan dahil ito yung laro ng Moscov. Yung constant pressure doon sa opposite lane kung saan nangyayari lahat ng laban. This is how they will outpawn that Lord. Aray ko, nakabawi pa ang Onyx. Getting a massive kill onto Haji. Ibig sabihin yan ay medyo makukuha nila pabalik ang control. The 3K gold lead almost cut into 2,000. Kung nakakabawi pa naman ang Super Family dito. But this was a great find na nagmula sa Onyx Philippines. Talagang nakuha nila yung medyo out of position na hero. Pero kahit wala sa posisyon, pwedeng malagay sa alanganin itong si Super Prince na kahit papano ay meron naman ng stacks. But those lanterns are gonna be enough para makakuha sila ng kaunting lupa sa mapa, taking that top turret down and maybe even more. Kasi si Savero hinahantay si Marco. Si Owen ay ibabato na naman at si King Kong nandun lang sa kabila. Tatalon ba si Flap? Mukhang hindi yata ang kasagutan and that's gonna be the end of it all. Hindi pa ata mag-GG dito ang side ng Team Falcons. Masasaktan lamang ako si Super Prince. Na naman ang pagtalon. Sinama na naman si Super Prince sa hukay pero yung talon para makatakas ang ginawa nitong si Brusco. Meron man siyang flicker. Hindi niya yun ginamit kasi alam niya na for the greater good ang major objective. And that's the Lord, I think. Para sa side ng Team Falcons, mahihirapan talaga ang Onyx na lumaban dito nang wala si Super Prince. At napakadelikado kung sakaling i-rest nila mag 50-50. Pero kung gusto ata nila delikado, ilalaban ata nila to. Nilalaban na talaga nila ng tuluyan. Si Kirk na naman na malalatagan ng sandamakmak na damage. Pero nandun na naman ang free hit sa may padalikuran. Yung revitalize na ginamit. Hinati nila ang Onyx. At yung Team Falcons na naman sa tulong ni Flap. The Canon event is happening for Team Falcons. At ngayon, walang ibang team sa frame para kunin ang Lord na ito. And that's the first Lord secured para sa Team Falcons. At irerekta nila ang mid lane plus the invade doon sa purple. Makukuha pa naman ito ni King Kong pero matagal-tagal pa bago mabuhay si Brusco. Kaya naman itutuloy na rin na ang mid lane turret para dito sa Team Falcons. Isang tore na naman ang babagsak. Dalawa na naman ang mahuhuli. Si Super Prince delikado. Wait! Pero nabaliktad itong sitwasyon kasi may AOG na naman na bibitawan si Flap. Yata naman na nakita ng hilinga. Nagsasama-sama na naman ang Super Family dahil ikakasa nila ang laban na ito. What a way to counter-attack. Pero si Kyle ay buhay pa kontra dito ng tatlo na hinahabol na naman siya. Pero wala na yata siyang pupuntahan pa. Onyx Philippines with a crucial counter-attack to stay alive in the tournament. Equalized ang laro dahil sa team fight na yan at makakadepensa pa ang Super Fam. Because of that, hindi mamamaximize ng Team Falcons yung Lord na hawak nila. Onyx Philippines knowing what to do at the rightest moment. The moment na nakatakas sila doon sa RWM at tinanggal ni Haji yon, it's go time. Nabuhay na rin naman si Kirk. Mataas na yung frontline. Napakakunat na rin. And hindi pa kinakaya ng damage si Super Marco na tunawin lahat ng nasa harap ng Onyx Philippines. That is why they have the license to chase down. At saka kung iisipin, yung 3,000 na lamang kanina at pati na rin yung Lord ay na-cut down na muli sa 1,000. Ibig sabihin yan ay pwede nang lumaban ng Onyx Philippines sa isang patas na 5v5. Kanina-nina lamang ay hindi na nila pwedeng gawin yon. Pero dahil sa napakagandang pagpasok ni Kirk doon sa pinakauli nilang team fight, ay narito na rin ang core items sa kamay ni King Kong. Mahirapan din ang Falcons if they will give up this position for this Lord. 72 seconds pa naman, matagal-tagal pa. For them, kasalanan na magpuwersa ng team fight dahil lamang pa rin naman sila sa control sa mapa. But for Onyx Philippines, if they happen to find an opening, if they happen to find someone na matatarget, even if it's Fulap or Ogwen, it's go signal for them to try and take this position for this Lord. Savero baiting himself doon sa bottom lane tapos may nakahandang King Kong, Super Prince at Brusco sa tabi. Oo, big item progression din para dito kay Super Marco. Available na ang kanyang Wind of Nature. Meanwhile, para naman dito kay Savero ay mukhang re-recta siya sa kanyang Malefic Gun, which means na yung susunod nating team fight ay hindi pwedeng basta-basta pumasok si King Kong at Savero sa mukha ni Super Marco, considering na meron siyang iilang segundo ng invulnerability sa physical damage. At pasisili po natin yan sa ating Infinix in-game equipment. 20 segundos bago magsimula ang pangalawang
Lord ng larong ito. Ang huling Lord ay napunta sa kamay ng Team Falcons at napasama pa ang Falcons Nest dahil sa nangyari doon. It's been a push and pull sa pagitan ng dalawang kupunan na ito. Kanina'y lamang ang Falcons ng halos 4,000 pero nabawi yan sa isang iglap ng Onyx Philippines para idikit ang laban na ito. Control na naman nila ang River as they transition towards the Lord. Kaya na nga, Malefic Gun para dito kay Savero. Ang River ay kontrolado ng side ng Team Falcons. Sinusubukan ni Brusco magbigay ng espasyo para sa Onyx Philippines. At hahawakan na nga ito ni Savero. This is the second Lord of the game kung saan pwedeng mabaliktad ang laro na ito. Super Marco na sa gilid at kita siya ng Onyx. Pero nangangalahati na ang buhay nitong Lord. Is it gonna be enough time para makapag-dish out sila ng damage? Getting it again para sa kupunan ng Team Falcons. Pero yung Storm of Ruin ay bibitawan na naman ni Kirk. May pagtalo na naman nagkakawin sa mga members and Brusco's gonna be going down. Tuloy-tuloy pa rin ang aksyon. It's gonna be free hitting para kay Super Marco. Nagkakalunan ang Onyx. One by one they go down. And they are down to just 2. Buhay pa ang machine at nakuha nila ang Lord. Crucial retribution mula kay Kyle, and that perfect timing can give them a ticket to the Grand Finals! At ito na ata yun, ang alab ng damdamin ng Team Falcons, ang pagliyab at pagsayaw ng Team Falcons patungo sa base ng Super Fam. Kumakapit pa rin ang Onyx, buhay na ang halos 4. Kakayanin kaya nila na gusto ng makatapat ang iba sa mga members ngayon ng Team Falcons, pero nag-dish lang ng damage. Tapos biglang nawala si Ogwen. It is still a-okay. Biglang bumabalik sa Onyx. Nawala na naman si Flap. At nandun, just like that, 2 heroes have been taken down and Onyx is still alive. Primetime MLBB, 14 minutes in, akala ng lahat ay kaya nang makuha ng Team Falcons ito, pero nakahanap ng pwesto ang Onyx Philippines. Pamatay, sunog mula sa Onyx Philippines, getting the 2 sustain heroes na kinakailangan ng Team Falcons para dun sa mga clashes. It's good sign from Onyx, a breather. At sila naman ngayon ay may lisensyang lumabas. Kaya nilang lumaban. Wala pa't matagal. Nandyan na si Ogwen, pero 5 seconds pa para kay Flap. Uy, Kirk! Medyo malalatagan siya. Damage Naku po, na naman ang naku po! HP. Andun naman yung RWM, pero makakatakas siya ng mabilisan. Hindi makakarespo kaagad ang iba sa mga members ng Team Falcon. So doon hihinto ang laban. Again, 2 inhibitor turrets are finally down, pero 10-10 ang ating kill score. So team fights are of the essence. Medyo mahihirapan na team pa ang side ng Onyx Philippines sa susunod na Lord fight natin a minute from now. Joshi, kung titignan natin ang mga inhibitor turrets, lahat ng yun ay stacked against Onyx. Dalawa na lang ang natitira doon sa Onyx Philippines. That's on the bottom lane. And hindi na problema to ng Team Falcons dahil yung Lord ay doon din naman magsuspawn sa linya kung nasaan ang natitirang outer turret ng Onyx Philippines. So technically, yung short lane na naman ay wala na silang pakialam. Pero yung long lane for Team Falcons, kailangan agapan agad ng Onyx Philippines. May 30 segundo pa silang window time para i-push yung mga minions. Kasi if they will keep it at that, pwede silang madelikado knowing na kapag may nag-react, yun na naman yung go time for Team Falcons. Classic 101, Lord Dance 101, yun lang ang gagawin, and it's a Moskov game we're talking about. Oo, pwedeng itimbre ng Team Falcons yung Moskov doon sa long lane at mas lalong mape-pressure ang Onyx at mawawala ng oras sa mag-contest sa upcoming Lord fight natin. But in terms of item progression, Savero already securing the Wind of Nature as well. So at least kung sakaling papasok si Super Marco ay hindi niya kailangan intahin ang lahat ng bawas na manggagaling sa Bulletproof. Sa ngayon ay mabagal muna ang takbo ng sayaw ng Lord na ito, pero may conceal ng ginamit si Brusco at hindi siya makakahanap ng target. Pero ang gagawin nila ngayon ay transition towards this major objective. Hawak yan ni Savero. Baba sa 30,000 or should I say 30,000 ang HP nitong Lord. At nandun mahahanapin si Kirk, pero isa lang. Si Flap lang kanya malalatagan ng HP. Si Kirk ngayon pinapalibutan na iba sa mga members. Pero doon naman si King Kong para kunin ang Lord na ito. Ito damay pa sana si Kyle. Pero double lang na pala yun. SOD bibitawan tapos rin-revitalize. And doon na naman si Brusco malalagutan ng hininga. AOG pa kay Brusco para makatakas. Pero si Super Friends ang naubusan ng buhay. Onyx still breathing. Nasa kanila ang Lord. Naku, yung Lord lumiko na agad. Mapapasama ata ang Onyx Philippines dito dahil makakalabas na ang Lord sa vicinity ng base. 25 seconds para kay Super Friends. Pwede pang pumunta ng
ng mid ng Team Falcons. Sila hindi nila nagamit ang major objective. 75% ang HP ng base. Ogwen umaharap. Kyle nagdidish ng damage. Flap nandun din para sa frontline nitong Falcons. At nandun na naman yung kanilang main agenda para pabagsakin ang bot lane inhibitor. Kalbo na ang base ng Onyx. How will they defend? Mamaya malalaman natin yan, pero sa ngayon naging disiplinado ang Team Falcons. Pwede na nilang i-J yung mid lane, pero ang naging desisyon ay unti-untihin natin. They don't wanna risk that. They respect yung damage output ng Onyx Philippines. Kanina pa sila nadadali ng mga overextension na yon. And it's good job for Team Falcons to respect that and try to discipline themselves. 100 seconds in for this next objective. The only thing na kayang manalo ng Onyx Philippines dito sa next na Lord fight na to ay ma-address ng maaga yung mga minion waves, just like what they did doon sa prior na Lord fight. Nakuha nga nila yung Lord, pero they have to quick disengage kasi mataas din naman ang chase mechanics na meron ng Team Falcons. Looking at this instant replay na kung saan hindi na nakalapit si Kyle, all because of Super Friends and Kirk, it is perfect for Onyx Philippines. But the way na lumaban pa sila at sinubukan nila that split second differential and that SOD na kumonekta mula kay Super Marco, it is go time for Team Falcons. Oo, at kamuntingan pa nga mait ng minions on the side of Onyx Philippines dahil napatagal yung pagstay ng Onyx sa loob ng sarili ng gupat. At sa handset, kalbo na ang base ng Onyx Philippines. It is elimination game number 6 ay mahihirapan sila mas lalo na sa susunod na Lord fight dahil 3 waves ang kailangan nilang tignan with a Moskov on the side of Team Falcons. In terms of macro advantages ay lamang na lamang talaga ang Team Falcons. Ang laki. If we're gonna measure that real-time win percentage, it's still at 70% for Team Falcons, knowing how they control the map and even the state of the game. Looking at it, Onyx Philippines, kailangan nilang panghawakan din yung kanilang mga immortalities. They have to invest on that kasi hahaba ng hahaba yung team fight and they have to win that extended team fight. At yung extended team fight na yun no, parang hindi, ang hirap din pasahin kasi kung sino bang mananalo dahil hindi natin alam kung biglang tatama yung Violent Requiem dito ni Kyle o kung manguhuli ba si Ogwen. Haji, just delaying that real world manipulation. Ang daming ginagawa ng mga manlalaro sa larong ito, world class MLPP, in a way na hindi mo alam kung kailan nila ilalabas sa tamang panahon ng mga barahan nila. And Womi, lagpas 20 minutos na ang ating laban. This goes to show you na mas dahan-dahan na ang approach ng parehas na kupunan kahit lamang ng 3 inhibitors at sandamakmak na tore ang kupunan ng Team Falcons. Hindi sila pwedeng magpadala. Nandun na naman si Savero sa baba. This might be the blitz that Team Falcons is gonna go for. Information is finally there. It's gonna be a 5v4 situation at mamadaliin ito ni Super Marco and the rest of the gang. Pero Super Prince and Kirk, tinutulak sila palayo at mukhang reset na naman ang kanilang gagawin. Hihintayin nilang makabalik itong si Savero. Surgical ang gagawin ng Team Falcons dito. Kulang ang oras ng Onyx Philippines. They have to make a decision now. Kailangan nilang kunin tong Lord. Hahawakan ni Kirk pero na-reset yung waves sa baba. At ay inuunti-unti na. At mukhang lilipat sila ng target dito pero mabilis na naka-eskapo Si Marco, itong si Super Prince. Tignan nyo si Marco. May binabalak na planong masama pero instead lilipat na lang sila dito sa kabila. Nandun na naman yung SOD. The Prince goes down. Idadamay na yata nila yung iba. Andun yung AOG para sana makatulong pa dun sa iba. Pero tingnan mo naman yung minions na nandun sa may banda ibaba. It's still Super Marco dishing the damage. Brusco throwing it all. At siya ay babagsak din. Kirk is gonna be retreating. King Kong and Savero looking to defend. Pero ito na yata ang katapusan. Naghahanap ng paraan. Mga depensa ang Onyx. Pumasok sila. Andun naman si Super Marco and Savero's doing everything he can. Si Flapa nakapagpatigil at si Kirk ay babagsak. Nagpasiklab na sa Maynila pero hindi pa doon matatapos. Gumaling pa sa Cambodia. Ang kinulang sa Arabia ay papawiin sa Europa. Ang ikalawang grand finalist at tutungtong sa Paris. Team Falcons! Grand final secured para sa Team Falcons. Booking a ticket to Paris as well. Ang World Tour 2.0 ay kumakaway na muli para sa Team Falcons. They may have been brought down to the lower bracket, but they found their way up top, taking flight again to the grand finals and to Paris.
And this is perhaps one of the best MLBB series na mapapanood natin. Ang nag-aantay sa Team Falcons ay Team Liquid Philippines, the final boss of MPL PH. Para sa Onyx Philippines, dito na nagtatapos ang kanilang journey sa playoffs, finishing at third. At kailangan na nila munang magpahinga. Hindi makakalipad ang Onyx Philippines sa ngayon, pero naging napakaganda ng kanilang journey looking back at their regular season. Many have doubted Savero's ability to play in the Philippines, pero pinakita niya sa buong mundo na ang Indonesian na Goldaner ay kayang-kayang pumalag in one of the biggest stages of MLBB. Pero babalikan na natin ang ating highlights para sa game number 6. This was a seesaw battle. Hindi natin alam until umabot na sa punto na sinasakal na ng Falcons ang Onyx. This was a game that was macro-centric. Kahit anong sabihin natin in terms of team fights, there was just a huge significant advantage na naipundar itong Team Falcons dahil lamang sa pagbasag nila noong dalawang inhibitors. Right after that, it was just so difficult for Onyx to continue. But a valiant effort still. In 6 games, they gave Falcons a run for their money. Props to Onyx Philippines. They really put up a good fight, and even up to that last minute, hindi tayo sure kung kaya ba nilang lumaban and kung sinong mananalo sa Lord fight. But then, lumipad ang mga Falcon. And this was such a great series sa lower bracket finals, kaya kausapin na natin ang mga manlalaro sa main stage. ML Superfans, they delivered a brave fight and gave brilliant praise, come back from a lot of games. But unfortunately, the road of Onyx Philippines will end right here. Now, Brusco, nakita ng lahat kung gaano nyo nilaban yung game na yon. Yung puyat, yung sakripisyo, para kayong dumaan sa butas ng karayom. Ano ngayon, at lahat ng yon nangyari kasama ang buong team ng Onyx Philippines. Ano ang message mo sa 4 na teammates mo ngayon? Message ko sa teammates ko, grateful ako kasi sila yung naging kakampi ko. And proud ako sa kanila na lagi akong tutulungan sa mga pag nanadown ako ganun. Kaya super grateful talaga ako. And that fight is something to be proud of, Denise. Grabeng puso at tapang. Things are very emotional here right now, super fans. Kirk, just how proud of you are you sa boys? Alam kong it's very heartbreaking for you, but sobrang dami nitong silver linings. Grabe yung pusong pinakita nyo. How proud are you sa isa't isa? Gaano ka-proud ka sa pinakita nyo? Super proud ako sa team kasi simula regular season, walang naniniwala sa team namin. Kaya eto, super proud ako. Now, Savero, I would like to, congratulate you dahil grabe yung ipinakita mo for your first season here in the MPL Philippines. Everybody here is so amazed with what you've shown. What do you want to say to all the MPL super fans? Makasih buat yang udah dukung, sama makasih buat yang kalian MPL PH sama Onyx PH juga welcome gue, support gue. Walaupun sorry buat Sonic semua karena hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Makasih buat semua yang udah dukung. Maraming salamat po daw sa mga sumuporta at dumating dito, at maraming salamat rin sa MPL PH, at maraming salamat rin po sa Onyx page na naniwala sa akin. And for one last time, Sonics, let's give them a big round of applause. You may now take your final bow. Maraming salamat, Onyx
Philippines. As much as it is very heavy, Thea, in every game, one has to bow, one conquers. And MPL Superfans, after 3 seasons, babalik ang Team Falcons sa Grand Finals! And bonjour, Paris! Kumpleto na ang cast natin para sa Grand Finals bukas. Falcons, mag-ingay! Thea, masasabi ko lang, at sure ako na sulit ang puyat ng Team Falcons ngayon. Balita ko, 5 a.m. na silang nakatulog. Kagabi, Flap, uunahin na kita. Nung nasira nyo yung base, anong unang pumasok sa utak mo? Nung nasira nyo yung base for that last game, anong unang pumasok sa utak mo? Unang pumasok sa isip ko yes, Paris. Ganun. Pero at the same time, parang parang sakto lang yung tuwa ko kasi may finals pa bukas eh. Kaya that composed pa rin ako. This is a very new Team Falcons that we're seeing. A very, very composed and disciplined Falcons. I can't wait to see more of And them. new nga, Haji. New member. Of course, grabe. Yung sigawan dito, Haji. Sabi kanina, parang lumusot sa butas ng karayom. It was a push and pull game. Ngayon, pwede po bang i-summarize para sa aming lahat kung gaano ba naging kahirap yung matches na pinagdaanan nyo kanina? Sobrang hirap po talaga kasi bago kami mag-prepare sa kanila, yun nga talagang pinagandaan talaga namin sila. Kasi para sa akin yung big trio nila na parang yun yung pinakamalakas sa na team. So, hirap talaga kagabi. Habang natutulog ako, iniisip ko lagi yung sitwasyon namin sa mid eh. Tapos, yung kanina rin nung pagkagising ko. So, ano talaga, parang nag-overthink ako. Hirap. Hindi talaga nagpapatulog, lalo na siguro bukas when they go to the Grand Finals, Denise. I'm excited tomorrow because it's going to be the Clash of the Titans 3.0. Falcons against Team Liquid. Daddy Ogwen, anong maasahan namin sa inyo bukas? Mas gagalingan pa namin. Tsaka expect nyo na hindi namin bibigay na madali yung championship sa TLPH. You heard that. You heard that, everyone. Hindi nila yan basta-basta ibibigay, Thea. And, tanungin naman natin si Super Marco. Super Marco, what an outstanding game and performance from you today. You are the best gold laner. I mean, that's super makmak for you. At bilang best gold laner ngayon, ano bang dapat naming asahan sa'yo para bukas? Sa tingin ko, ganun pa rin performance ko eh. Siguro mas mas explosive pa. Explosive! So talagang hindi na matutulog para bukas sa Grand Finals. Baka wala na silang tulog. And lastly, Kyle, ano naman ang message mo sa napaka-energetic na Green Falcons na patuloy ang maghiyaw? Sa lahat po ng sumusuporta sa Team Falcons, maraming salamat! Maraming salamat! At maraming salamat, Team Falcons. You may now take your bow. And you may now take your walk-up victory to the Grand Finals and to Paris! Inabot man sila ng 3 season, Thea, bago makabalik ng Grand Finals. But hey, the Green Falcons are so back, Thea. And kabang-abang talaga ang magiging matchup bukas between TLPH and Team Falcons. Pero bago tayo pumunta sa Grand Finals, balikan muna natin ang nangyari sa last match. Casters, palag na to.
Maraming salamat sa ating mga hosts. Nagbabalik po tayo dito sa casting desk. Kami pa rin, Umi, Hans, and Joshi para ihatid sa inyo ang ating post-game breakdown. Dahil nagbe-breakdown talaga kami dito kung gaano naging mainit, gaano naging malupit, at gaano nakakaiyak at nakakatuwa ang mga susunod na nangyari. Yeah, this was just an amazing game na nagmula sa Team Falcons. They've used their strength to the fullest of its potential. Nabanggit ko kanina yung kalakasan nitong Onyx Philippines is in terms of those team fights, pero yung macro-centric playstyle ng Team Falcons with Super Marco holding the helm really gave an opportunity for them na mas mapalawak ang mapa at makakuha ng maraming kills and objectives. We've been talking about this all throughout the game. Yung Moskov game na kung saan lagi lang siyang nasa opposite lane, long lane lang, hindi siya sasama sa mga clash. It would not be very good if hindi kayang gampanan ng 4 na members ng Team Falcons yung Moskov game na sinasabi natin. With Ogwen being the front line and itong si Flap, there were times na yes, sobrang aga ng engagement from Flap na medyo questionable na to a point na nakaka-counter pa o nakukuha na to turn around ng Onyx Philippines yung laban against Team Falcons. But because of Super Marco being the last line of offense na pwedeng panggalingan from Team Falcons, yung pinaka magbibigay ng sakit ng ulo, yung laging isipin na kahit wala siya dun sa laban, iniisip pa rin siya ng Onyx Philippines. Sisibat na ba? Tumama ba? Pupunta ba? At sa mga ganong klaseng mga downs kasi doon ka mapapailang ng konti. And in the moment na may mailang ng ganon nakikita natin na for Team Falcons ay nakakapitalize talaga nila. At some point in this game, Joshi, nakakita na tayo na hindi na nga nila pinapakita agad si Super Marco to the point na pag nag-SOD na, tsaka lang talagang gumigera. Hindi niya nilalaro yung long lane, talagang nakatago lang siya. Just giving a lot of threat. Kumbaga may isipin na nasan ba yung Moskov? Bakit wala sa long lane? Baka nandyan lang sa gilid. And yun yung nagme-mess up ng formation na ginagawa ng Onyx Philippines. Kasi if we're gonna look at the lineup of Onyx Philippines, they will run a dive comp. Pero ang first contact mo dito, box type. Dahil dun sa Alice and Dagatot Katsa plus Savero. Kumbaga nagiging 4 protect 1 yung dating Kailangan makapwesto si Savero ng tama. But because of them not knowing where Super Marco is, nagkakaroon ng butas dun sa box, nasisira yung formation and yung timing even ng pagpasok ng Onyx. I wanna go back doon sa sinabi mo kanina no, na may mga oras na para bang masyadong maaga yung pagdating ni Flap na minsan napapa-bravest fighter agad siya. And I'd like to think na sabihin nating sinadya yun. Nakakatulong ba yung mga ginagawa ni Flap na in a way na para bang ilang na pumasok si Savero? Kasi pakiramdam ko yun yung nagiging difference maker Dahil din sa kakunatan nung lapo-lapo ni Flap, nauubos yung resource ng mga members ng Onyx Philippines. And with Flap just casually going in doon sa backlines, napepwersa yung BMI ni Savero. And once you mess up the timing of that BMI, mawalan lang siya ng mag-cooldown man lang yun. Alam ng side ng Team Falcons na, teka, nag-BMI na, so pwede tayong gumalaw. And Ogwen, siya yung nagiging center paano mga ganong bagay kasi siya yung nakakakita ng lahat. Siya yung nagbibigay ng informasyon, tinatimeran niya lahat ng bagay, and it is for Team Falcons knowing what they need to do at that specific moment. Oo, and looking at the item progression, no, Joshi, interesting pala makita na nag-double defensive dito si Super Marco, running both the Wind of Nature and the Rose Gold Meteor come late game. And parang ngayon ko lang na-realize, so kaya naman pala nagkaroon ng lisensya na maging sobrang agresibo ng Falcons by late game dahil ang daming defensive ni Super Marco. Diba, independent na nga yung hero itself na Moskov. Kaya niyang mabuhay na mag-isa, kaya niyang umoutplay. And we all know Super Marco, I mean, when it comes to Moskov, naging signature na rin yan ni Marco. So technically, bigyan mo pa siya ng 2 defensive items para mas mabuhay. Independent na nga siya to begin with. Hindi mo na siya iisipin if you're Team Falcons. Ang iisipin na lang ng other members, papaano natin gagampanan yung responsibilidad natin. At sobrang hype ng naging series na to. Sobrang exciting din malaman kung ano nga ba yung mga sinasabi nila. Kaya silipin na natin yan sa Infinix Liquid Cooling Beast Mode Mic Check. Okay na. Flap. Farm lang muna, Moskov tayo. Winning condition natin. Ipitin natin back top. Kaya walang gugo sa'yo dyan, Flap. Pag na, Flap, pag na. Kaya. Pwede kaya. Velocidad ha. Okay lang. Liga na. Nice one. Flap. Gusto niya? Dito nga. Puro. Libre pa ta. Tara, baksa ko. Saan ka ba? Tara, gusto natin, Flap. Tama. Tara, boys.
Stang ko, boy. Stang ko. Limod ako. Out tayo. Tara. Wait lang, Mike, Talon. Walang ulti, Alice. Kaya. Alis. Walang kabayo. Club. Purify. Club. Go lang. Nice. Mark, ready mo ba yun sila? Boy, ready ako. Positioning mo, Mark, ayusin mo. Yeah, ako din. Positioning ko din. Kayo din, pre, Pre. Positioning ko rin. Ayusin natin lahat, bawat isa. Angat tayo isa rin, ang Lord. Pre, magugupat pa, pre. Balong alert. Alis, pre, alis. Pre, siya, balulod. Sushin sa mukha ko. Okay, alis muna. Boy ako, boy. Stang ko, dalawa. Harapan lang. Brusko lang. Alis. Tayo, papamatay to. Alis, walang flicker, ha. Winter ako. Alis ako. Alis muna kayo. Boy ako. Alis, Mark. Stang ko, Claude. Boy ako. Ibang lemay.